So yun guys, tuloy natin yung naputol na na usapan dun sa first video. So since nga na nakita ko na may suggested sila na schedule at malabong masunod ko yun. Parang napanghinaan ako ng loob. Sabi ko, makakaya ko ba tong ituloy-tuloy tong homeschooling na to? Kasi struggle yung pagising ko sa anak ko, struggle yung pagpapatulog, struggle din yung pagtuturo. Tapos meron pang gano'n na mahaba. Si Nathan kasi ano siya, tawag nito, sanay siya na since nga na hindi pa siya talaga nababad sa school. Before, nung nag-kinder siya, medyo naka-cope up na siya dun sa yung papasok, tapos uuwi. Pero yung span niya dun, yung limit niya sa pag-aaral, napakaigsi. So, minsan pag nandito kami at napapansin niya na paikot-ikot na kami at dun lang kami sa isang upuan at nag-aaral, gumagawa siya ng mga actions na parang gusto niya nang umalis, tapusin yung kasi gusto niya manood ng TV at saka mag-cellphone. Na minsan nakakapagpapairita sa akin, and yun nga, minsan nauwi kami sa away, napapagalitan ko siya, tapos yun nga, nauwi sa iyakan. So parang na lose heart ako kasi sabi ko, ito na naman yung kakaharapin ko, yung mahabang oras na paano ko siya, alam mo yun. So yung ganun na thinking, parang na-lose hope ako na baka hindi ko kayanin. So yun nga, na-correct ako dun sa thinking ko na na kaya ko siyang pwedeng in my own way. Kasi yung plano ko kasi is that, yun nga, bibigyan ko siya ng parang task. Kasi yun usually ginagawa namin pang buff ko dun sa gadget moment niya. So hindi ko masyadong charge yung phone niya. Before ko siya bigyan ng phone, binibigyan ko siya ng mga tanong, pagsusulat or saka pagbasa. Tapos bibigay ko yung phone, hindi ko siya sina-charge talaga ng full. Tapos pag na-lowbat at sinarge, pag nanghingi na naman siya ulit, bibigyan ko na naman siya pa rin bagong task. So ganun, parang ganun yung naisip ko. Para while kumikilos ako sa bahay, na ginagawa niya yung mga task na yon. Pero may time talaga, like ganitong umaga, since nga na tulog sila, most of them, si Mrs. at saka si baby, ito yung gagamitin ko sana na time na parang one-on-one talaga kami. Uupuan ko siya. So, pero hindi naman kasi ganun kahaba yung oras. Hindi ko rin kasi kayang gisingin ng sobrang aga kasi late siyang natutulog. And yun, struggle. So I think doon na lang talaga kami pupunta, yung mas maagang matulog para magising ko siya ng mas maaga, para mahaba yung session namin sa umaga. So kailangan talagang may change sa schedule namin para mairaos namin itong homeschooling niya. So yun lang naman yung update guys. Meron silang suggested na schedule para sa pagtuturo. So parang proper class talaga siya. So kung may tutor kayo na maha-hire, maganda. Tapos kung may place kayo talaga na tawag nito, walang distraction. Sa bahay kasi, since nga dito lang kami sa sofa for now, yun din yung magiging isang struggle kasi merong mga taong kakatok. For example, lalabas si Mrs. So madidistract yung, tas makikita niya pa yung TV, makikita niya yung mga gadgets. So maraming distraction pag dito kami. So unlike pag nasa isang room na walang distraction, 'di ba? So hopefully
Ganun ang magiging setup namin soon. But for now, dito muna kami sa sala. Then yun. So today, ang plano ko is yung pasagutan sa kanya itong parang initial test ng ano ng MovieMax para makapag-start na kami kasi parang pina-follow up kami through email nung school para masagutan na niya yung parang ang tawag nila doon, may tawag dito eh. Test prep yata, itong test prep para makita ng system kung saan yung niya, knowledge niya para dun sila magsa-start. So yun. Yung books kompleto naman review ko, and siguro yung magiging tanong ko na lang dito ay yung coverage ng quarterly exam nila. So meron silang quarterly exam na parang nagra-run siya ng 1 month. So i-open nila yung exam for like 1 month approximately lang, yung nakita ko kanina sa schedule. Tapos i-close nila. So ibig sabihin meron talagang ample time para makapag-take ng exam yung estudyante. So yung coverage lang, kasi dito sa libro kasi walang nakalagay na na coverage kung pang first quarter, second quarter. Naisip ko kasi baka mabihind kami sa pag-aaral. So sana hindi naman, at may turo natin lahat. So yun nga yung magiging struggle, yung availability ko sa pagtuturo sa kanya, since nga na may mga kailangan gawin sa bahay, may kailangang trabahuin. So yun. Anyway, kaya naman natin yan. Basta lang, tuloy-tuloy lang. Tutulungan naman siguro po tayo ng school. Siguro pag may time, I will try to call them or mag-email ako at saka di-discuss ko yung challenges ko regarding sa time. And let's see kung ano yung magiging advice nila doon sa part na yun. So yun yung journey namin sa aming day 2. So ngayon yun nga, papa-exam ako sa kanya, and konting turo sa lesson kasi mayroon din kaming parang meeting, parang official opening ng school year 2024-2025 ngayong araw. So merong Zoom na kailangan kong i-attendan by 10. So yun. So magiging busy talaga, and sana makorek din yung mga nasasayang na oras ko minsan sa pag social media and all that. So yun, ma-focus ako dito sa pagtuturo. So yun guys. So just pray for me, and yun. God bless. Bye-bye.